Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may mas malalim na pakay ang paglantad ng 18 dating tauhan umano ni Zaldico. Iimbestigahan na raw ng National Bureau of Investigation ang 18 at ang totoong pagkatao nila. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Matapos siyang idawit ng 18 umunoy dating sundalo sa delivery ng pera mula umano kay dating Congressman Zaldico, tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla may mas malalim pang pakay ang kanilang paglantad. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Local yan. I think we know who's behind it. Ani Remulla, nag-iimbestiga na ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa pagkatao ng mga nagpakilalang dating Marines. We're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga taong to. Kasi the 18 Marines was supposed to be for parang political effect. But not all of them are Marines or not all of them are in the active service. And many of them were dishonorably discharged. Na marami ron, discharged, and many of them even have had murder cases. Nauna nang sinabi ni Remulla na totoong nakipag-meeting siya sa International Criminal Court investigators sa bahay niya nung Justice Secretary pa siya. Pero giit ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. We already sent Baligod a word to produce the 18 affidavits. Dapat yan, individual affidavits yan. An affidavit is supposed to be based on personal knowledge. Nasa Anti-Corruption Workshop and Summit ng Department of Justice si Remulla kung saan hinimok niya ang mga nagsidalo na maging tapat sa tungkulin at labanan ang katiwalian. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Nagsampa ng iba't ibang reklamo sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating tauhan umano ni Zaldico. Gayon din kay Attorney Levito Baligod, dating Representative Mike Defensor at ilang vlogger. Reklamong perjury ang isinampa ni Trillanes laban sa mga dati umanong sundalo kaugnay sa pag-akusa sa kanyang nakatanggap siya ng mali-maliatang pera mula kay Ko. Reklamong cyber libel at incriminating an innocent person naman ang inihain niya laban kina Baligod, Defensor at sa ilang vlogger dahil sa pagpapakalat ng anyay kasinungalingan laban sa kanya. Sabi ni Trillanes, sinisiraan lang daw siya para wasakin ang kredibilidad ng investigasyon ng International Criminal Court. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. They stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Pinanindigan naman ng isa sa mga nagpakilalang dating tauhan ni Ko ang kanilang mga pahayag laban kay Trillanes. Pagtatanong naman ni Defensor bakit daw kasama siya, gayong wala naman siyang kinalaman sa affidavit ng mga dating sundalo umano. Sabi naman ng vlogger na si Lorraine Badoy na isa sa mga inireklamo ni Trillanes, isang karangalan na mapabilang siya sa hanay ng mga anyay matatapang na bayani. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang inireklamo ni Trillanes. Nagsampa na ng ethics complaint ang ilang women's rights advocates laban kay House Deputy Minority Leader Bong Suntay dahil sa mga pahayag niya tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Nagsorry na at sinabi ni Suntay na taken out of context ang kanyang mga sinabi. Pero hindi raw ramdam ng mga complainant ang sinseridad ni Suntay. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Hindi pinalampas ng ilang kababaihan ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay tungkol sa anyay mga naisip at naramdaman niya tungkol sa aktres na si Ann Curtis Smith. Kasama si Gabriela Party List Representative Sara Elago, naghain sila ng reklamo sa House Committee on Ethics laban kay Suntay dahil sa mga paglabag umano sa Magna Carta for Women, Safe Spaces Act, at Code of Conduct para sa mga nasa gobyerno. Walang lugar ang ganitong kondukta ng isang halal na opisyalis ng gobyerno dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Pwede siyang suspendihin ng ilang linggo. Pwede rin na
magmulta siya, pwede siyang mag-community service. Bagamat humingi ng paumanhin si Suntay at sinabing taken out of context ang kanyang pahayag, hindi raw ito sapat para sa mga women's rights advocate. Mukha namang hindi siya sincero Kasi hindi niya ibinawi yung sinasabi niya na ano daw, dapat na i-treat ni Miss Curtis na compliment yung kanyang sinabi. Wala siyang binawi sa sinabi niya. So pagpapakita lang ito ng kanyang attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan. Nag-privilege speech naman si House Committee on Women and Gender Equality Chair Ann Matibag para punahin ang pahayag ni Suntay. Hayaan po nating maging malinaw. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Hiling ni Matibag, tingnan ng Committee on Ethics and Privileges ang pahayag ni Suntay at magsagawa ng hearing kaugnay nito. Nai-refer na ang talumpati sa komite at ipinag-utos ang pagsusuri sa naging pahayag ni Suntay. Ipinag-utos din ng Kamara ang formal na ethics investigation kaugnay nito, gayon din ang pagharap ni Suntay sa committee hearing. Kinondena rin ng Commission on Human Rights ang pahayag ni Suntay na nakababahala raw, lalo't nangyari sa pagsisimula ng buwan ng kababaihan. Anila, ano man ang layunin ng mga pananalita na ginawang sexual o hinahamak ang kababaihan ay nakasisira sa pinaghirapang progreso ng bansa para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nanawagan din ang komisyon sa Kongreso na pagtibayin ang kanilang Code of Conduct at tiyaking patuloy ang paggamit ng pamantayan at pananalitang may gender sensitivity sa kanilang mga proceedings. Dagdag nila, ang Kongreso ang dapat na nagiging halimbawa ng pag-alang sa kababaihan at pagkakaroon ng zero tolerance sa mga pananalitang sexist at iba pang uri ng diskriminasyon. Sinusubukan pa namin makuna ng bagong reaksyon si Congressman Suntay. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag sa social media, nagsorry ang asawa ni Congressman Bong Suntay na si Sheila Guevara kay Ann Curtis at sa pamilya ng aktres. Binigyan din ni Guevara na lahat ng babae ay dapat igalang at tatuhin ng may dignidad. Hindi raw siya sang-ayon at hindi rin kinukonsinti ni Guevara at ang kanyang mga anak ang mga pahayag ni Suntay. Itinanggi rin ni Guevara na pinagtawanan niya ang mga pahayag ng kanyang mister tungkol kay Ann Curtis. Nakiusap din si Guevara sa publiko na huwag siyang idamay at kanyang mga anak sa kontrobersya dahil sila ay private citizen at walang kinalaman sa mga pahayag ni Congressman Suntay. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.